Kung maalala mo, Sean, more than a year ago, pinag-uusapan na natin ito itong cabinet revamp. No? Pero hindi niya ginagawa. Siguro dahil passive-aggressive siya, siguro dahil conflict-averse siya, siguro mabait lang siya, na inamin naman niya sa interview niya kay Tonying. Pero kung ikaw ay presidente, hindi sapat yun Kailangan magpakita ka ng leadership, ng strength, at to some extent, kinakatakutan. Dahil ang daming problema ng bansa, kung hindi takot sa'yo, yung gumagawa ng mga problema, lalong mag-deteriorate yung mga problema na yan. This is long overdue Dapat even more than a year ago, nung hindi na di-deliver yung kanyang mga promise sa State of the Nation, dapat meron ng mga cabinet na natanggal. Immediately before the elections, nung nagkaroon ng disaster dun sa budget, dapat din may mga natanggal na Dapat nagkaroon na ng overhaul. Dapat hindi na hinintay yung disaster sa midterm election, which is a plebiscite, a referendum on the president and his government. Kaya long overdue, sana hindi pa too late, ay kailangan talaga niyang baguhin na yung kanyang cabinet. Marami na kasi yung mga pagkukulang ng kanyang cabinet secretary. Meron siyang secretary of labor na galit yung mga labor groups dahil wala naman na-deliver for them. Merong pang Secretary of Tourism na sabi ay pupunta tayo dun sa pre-pandemic level na 8 million tourists, ngayon 5 million lang. No? Meron pang pangalanan mo meron pa Secretary of Health na medyo ang laki ng utang ng Department of Health sa mga private hospitals in their billions. No? At ngayon na may parating na bagong surge sa COVID, ay parang wala siyang leadership na ginagawa. Diba? So, tapos meron pang Secretary of Agriculture na binabatak pababa ang ating economic growth dahil negative yung ating agriculture at wala pa rin yung promisa na pagbaba ng food inflation, di ba? So meron kang economic team na hindi naabot yung growth targets natin. Patuloy na bumababa, tapos napakataas ng self-rated poverty, record high. 63%. Tapos involuntary hunger is 28%. So ang daming problema ng bansa na dapat bago siya nag-accumulate ay napalitan na itong mga natutulog sa kangkungan, natutulog sa pansitan ng mga cabinet secretary. Dapat hindi na nangyari itong midterm disaster na plebiscite sa gobyerno at sa presidente. Kaya inuulit ko, this is long overdue. Dapat ina-assess bawat cabinet secretary regularly. Ano ba yung kanilang pagkukulang? Ano ba yung kanilang dapat ginawa? At with 115 million population, I'm sure marami tayong mahanap na mas magagaling. Kung hindi, sasabog ito sa mukha ng presidente at patuloy na bababa ang kanyang approval rating at magiging early lame duck siya. Imbis na lame duck siya during the last year of his term, sa middle of his term, baka maging lame duck siya. Kaya sana mas magagaling yung mga ipapalit niya. Nakakatawa lang na yung pinakabago pa sa kabinete, si Secretary Vince Dizon, siya pa yung pinakaunang nag-resign. Dapat kasi courtesy resignation na yan nang mas maaga pa, even before the midterms. Pero Ronald, yun na ba yung fearless forecast mo? You've specifically mentioned a few departments, of course, headed by their specific secretaries. Nabanggit mo, DOT, DOH, may isa pa, hindi ko na-note down. DOT? Tingin ko mas marami pa no? Baka kulangin yung oras sa show nyo para isa-isahin ko yung kanilang pagkukulang. So, unless meron kayo hanggang alas 10 ng gabi. So ibig sabihin, walang ititira? Pwede namang may mga matira naman. No? Halimbawa, yung sa Secretary of Education kasi simula pa lang Muebuelo pa lang. Bakit mo naman siya tatanggalin? Sisimula pa lang siya. At ang laki ng problema na iniwan ng previous Secretary of Education na impeach ngayon. Halimbawa, nung umalis si Vice President Sara Duterte, ang deficit natin sa schools ay 160,000. No, ang laki nun. Hindi kayang solusyonan yun overnight. Pero dapat maipakita na meron ng trend na aayusin yan. Lalo na ngayon, nabagsak yung ating educational system, 91% learning poverty according sa World Bank, etc. etc. So, kailangan dramatic. Hindi siya makakapaghintay ng 10 taon Dapat in the next few months, meron siyang dramatic na gawin. So, hindi lang ito pagtanggal ng mga underperforming cabinet secretaries, kundi pagtulak ito dun sa mga medyo mababagal na cabinet secretary. Dahil hindi pwede rito ang long burn. Dapat dito quick burn. Dahil
mabilis na nag-unravel yung approval rating ng presidente. So, Hindi naman ito usapin ng narrative. No? Mahalaga rito yung messaging. Kalahati ng problema is messaging, narrative. Pero kalahati is substance. Yung kanyang reform agenda, Yes. nasaan? Yes. Yung mga sinasabi niya sa SONA, nasaan? Yung kanyang ideology na pinagmamalaki at ng bagong unity, nasaan yon? Kung hindi ito madideliver kahapon, no? Talagang susukatin siya ng mamamayan. At again, magiging early lame duck siya. Yung mga, halimbawa, umalis sa PDP laban sa mga Duterte, baka magsimulang bumalik sa kanya. Ronald, go ahead, Ses. May Oh, tatanong I was just about to say kasi sa Storycon kanina, sinabi ni dating Secretary Edwin Lacerda na messaging yung isa sa pinakamalaking problema, communication. Pero tama kayong sinabi mo substance din Ano naman ang i-communicate mo kung wala? Yes. Katulad nga ng sinabi ko, naglagay ka ng Secretary of Agriculture na taipan sa dagat, baka kulang siya sa wherewithal paano ayusin yung ating mga lupa, yung ating mga productivity. Dahil baka iba yung kanyang skill set. Dahil patuloy na binabatak pababa ng ating agriculture, yung ating economy. No? Pero ang pinakamalaki dyan ay yung economic team. No? Biro mo, ang dami nila promisa, 6%, 7% growth rate. Nasaan tayo ngayon? Less than 5%. So, hindi lang mamamayan ang tatamaan dyan. Tatamaan dyan yung liderato. Kaya tama yung interview niya kay Tonyin na sinusubukan niya magkaroon ng empathy na sinasabi niya, tinatanggap niya na may pagkukulang, pero sinabi rin niya na gagawin niya maging strong leader, even feared. No? Dahil hindi siya kinakatakutan Hindi siya kinakatakutan. Kahit paano, dapat may respeto at saka takot yung mga masasamang tao doon sa leader ng bansa. Dapat meron silang takot na kung hindi nila ginawa ito, ay tatamaan sila. Katulad ng kanyang dalawang SONA, dudurugin niya ang mga kartel, papahuli niya ang mga hoarders at saka mga smugglers. Ni isa, wala akong nakitang hinuli. So, kailangan niya mabilisin yan. Halimbawa, sa crime, ginagamit itong mga high-profile kidnapping laban sa kanya. No? So, dapat yan, masolusyonan niya immediately. Hindi bukas. No? Immediately today. No? Kung hindi, ay patuloy na magde-deteriorate yung kanyang approval rating. Ronald, actually, yun nga yung gusto ko itanong, no? Kanino mo po binabanggit, dapat dramatic. Pero sa palagay ko, yung dating sa akin, nung late night announcement ng PCO na kailangan nga mag-turn in ng courtesy resignation, lahat ng cabinet members, medyo dramatic naman yun. So what do you make of the drama? Also, maybe tie it in with the timing. Kasi minsan, di ba, sabi mo kasi sana hindi too late, pero maybe he thinks if I do it this grand way, in a big way, does it, for you, show teeth? Does it show weakness? Well, sabi nga dun sa interview niya, nag-empathize siya sa problema ng bansa at medyo self-critical siya. Pero hindi sapat yun No? Kailangan, where is the beef? Ano yung kanyang i-deliver? At ano yung kanyang ilalagay sa messaging? No? Siyempre, inuulit ko, plebiscite yung midterm on the president, on his governance. Kaya kailangan niyang gawin ito dramatically. Kung maalala mo, Sean, more than a year ago, pinag-uusapan na natin ito itong cabinet revamp. No? Pero hindi niya ginagawa Siguro dahil passive-aggressive siya, siguro dahil conflict-averse siya, siguro mabait lang siya, na inamin naman niya sa interview niya kay Tonyin. Pero kung ikaw ay presidente, hindi sapat yun Kailangan magpakita ka ng leadership, ng strength, at to some extent, kinakatakutan. Dahil ang daming problema ng bansa. Kung hindi takot sa'yo, yung gumagawa ng mga problema, lalong magde-deteriorate yung mga problema na yan.